"Wag mo naman bawiin sa'kin yung binigay mo ng matagal kong inantay." Sabi ko, "Lord, kahit ako na lang yung mag-suffer, 'wag lang yung anak ko." Kasi yung anak ko, yan na lang yung pinakamagandang blessings na natanggap ko sa buong buhay ko. Palagi ako nandun sa positive outlook in life. Kahit mahirap, alam ko lilipas din yan. Yun lang dala-dala ko palagi. Yung faith mo dun sa nasa taas. I'm Evelyn Barbosa. Kasi 60 ko lang. Last December 2023. My name is Jenaline Encabo and I'm 29 years old. Ako yung naging breadwinner ng family. I'm a provider. Ako yung nagsusupport sa family ko, financial and as a mother. Nag-work yung husband ko for 3 years sa BPO company and then suddenly nagkaroon siya ng sakit, nagkaroon siya ng hypertension this last year, 2022 ng July. So bilang nanay at may anak na kami, hindi kami pwedeng matengge, hindi kami pwedeng mabakante. So kailangan may isa sa aming magsasacrifice. Since ako yung healthy that time, nag-step up ako talaga na, sige, pahinga ka muna, ako muna yung magtatrabaho. Nag-start siya dong na-stroke yung husband ko. Nag-decide na ako na kailangan ko ng ako mismo yung kumilos kasi wala nang ibang kikilos kundi ako rin as a mother, as a parent. So ako na yung naging breadwinner. Nung kasi unti-unti nang nawawala yung negosyo plus, syempre dumadami na yung utang namin kasi yung hospitalization sobrang mahal. Imagine, almost 2 months kami sa hospital. So talagang masasaid yung bulsa mo talaga. So nag-decide na ako na syempre, yung time na yon mag-aaral na yung mga anak ko. So, kailangan kumilos ako. Kahit anong gawin ko nun, hindi pa sasapat eh. So, syempre, as a mother, as a parent, kailangan mo dumiskarte. Hindi kasi pwedeng basta ka lang uupo. So, kailangan maghanap ka ng paraan paano ka kikita. Hanap ng mga racket. Alam mo naman, pag mother, di ba? Raketera. Minsan, kulang talaga. So, survival. So, ang ginagawa ko is nag-online seller ako. And then, pag merong mga kakilala ko na gustong magpa-makeup sa akin, magpa-home service, so, ginagrab ko yung chance. May papariban. Para akong octopus eh, hanggat may opportunity na pwede kaming kumita. Ginagrab talaga namin. Kahit sobrang alam namin na parang, uy, pagod na yung katawan ko. Hindi pwede. Pag nanay ka na, hindi uso yung word na pagod. Na pwedeng maarte ka, na pag nanay ka na pwedeng, ayoko ng ganyan. Hindi kami tumatanggi. Iniisip ko na advantage ko yun bilang may kaalaman sa mga gantong bagay. So, ginagrab ko talaga kahit maliit lang na yung inutubo ko doon. Kasi alam kong makakatulong yun sa pamilya ko. Yung time na nag-struggle na talaga kami financially. Kasi syempre, as a parent, hindi lang pangarap eh, talagang responsibilidad ng bawat magulang na paaralin yung anak. So that time, talagang as in, saan ako kukuha ng pera? Wala akong pang-paaral ang anak ko. Nandun sa point na hindi mo alam kung saan ka talaga kukuha ng pangtustos mo, paano mo paarali anak mo. Dumating pa yung point na napapag-aral ko naman sila. Kaya lang, dumating talaga yung sad-sad na. So yung isang anak ko, yung bunso, pina-transfer ko muna siya sa public school. Actually, sa private school sila. Okay naman yung public school. Ang mahirap lang doon, malayo siya sa amin. So, hindi namin siya kasama sa bahay. So, dinadalaw ko lang siya once a week. Tapos, syempre, hindi mo nang pinapakita na weak ka. So, kailangan strong ka palagi. Pag binibisita ko siya, pagdating sa bus, doon na ako umiiyak. Mahirap yon, lalo na pag malayo sila sa'yo. Ang ano lang doon talaga, lakas lang ng loob. Palagi ako nandun sa positive outlook in life. Kahit mahirap, alam ko, lilipas din yan. Yun lang dala-dala ko palagi. Yung faith mo doon sa nasa taas. Talagang sinubo kami nung 1 to 2 years old yung anak ko. Tapos nagkakaroon ng sakit yung asawa ko. Tapos na-hospital yung baby ko. So parang naisip ko, Lord, bakit naman ganito? Ba't parang lahat ng trials parang ang bigat na? Kasi yung baby ko is my miracle baby yan eh. 8 years ko siyang inantay talaga. Nagpa-check up na ako noon and then the doctor said to me na malabo yung chance na magkaroon kami ng baby kasi nga may PCOS ako.
Nung pandemya, doon pa ako nabuntis. Para sa akin talaga, miracle talaga siya. Parang sa akin, Lord, wag naman ganito. Kasi 2 times na siya na ospital. Tapos alam mo yung sinusugod mo siya sa ospital na naghihingalo na siya. Lord, wag mo naman bawiin sa akin yung binigay mo ng matagal kong inantay. Sabi ko, Lord, kahit ako na lang yung mag-suffer, wag lang yung anak ko. Kasi yung anak ko, yan na lang yung pinakamagandang blessings na natanggap ko sa buong buhay ko. Pakiramdam ko bilang nanay, konti na lang bibigay na ako eh. Sabi ko, hanggat maaari, nakikita ko na sasaktan yung anak ko. Nilalakasan ko lagi yung loob ko na kaya ko to. Kasi para sa anak ko. Sabi nga lagi ng asawa ko sa akin, lakasan natin yung loob natin kasi yung anak natin lumalaban para sa atin. Yun naman yung rewarding na, uy, ito na yata yung reply o yung sagot doon sa mga tanong mo dati. Makakalimutan mo yung struggle mo dati, yung hirap mo, magiging kwento na lang siya. Uplifting and grateful talaga ako sa mga blessing, kahit papaano, unti-unti na gumiginhawa na yung buhay. Masaya. Lalo ngayon na 3 years old na yung anak ko, nakakapag-express na siya ng emosyon na, thank you, Mama. So, pag naririnig mo yung word na ganun, parang ang sarap sa feeling na kahit gaano kahirap yung trabaho or kahit nakakapagod, pag nakikita mo yung ngiti ng anak mo, pag sumasalubong sa'yo, nawawala yung pagod ko, pati yung asawa ko. Pag nakikita ko na po-provide ko yung mga needs nila, needs namin, masaya ako kasi kailangan ko pang mas galingan sa trabaho ko or mas kailangan ko pa talaga mabigay yung pangangailangan nila kasi lalo na yung baby ko, talagang pag kami natatanggap siya, matakaw na, malakas na kumain. Kailangan ko magtrabaho anak kasi para makakain ka pa lalo. Andun na ako sa point na sobrang proud ako sa sarili ko kasi to the point na nakaranas kami ng mga struggles lalo na yung medyo baby pa siya. Proud na proud ako sa sarili ko, pati sa magulang ko kasi naranasan ko na rin magpalaki ng anak, na naranasan ko na rin na naninermon ka, nagagalit ka pag mga simpleng bagay. Pero in the end of the day, parang, calm myself. Anak mo yan. Parang ganon. Masasabi kong nasa fulfilling na point kasi nakikita ko yung mga anak ko na nagiging successful na. Yung mga tanong-tanong ko dati, ang dami kong mga katanungan, yung pala, ngayon ko nakaranasan yung sagot. Thankful din ako sa mga trials na binigay sa akin. Hindi naman kasi pwede kang maging successful. Wala kang challenge, hindi yung success eh. So parang, paano ka naging successful? Wala lang. So wala, hindi ka makakapag-inspire ng tao. Dahil wala ka namang na-experience na hirap sa buhay eh. Yung mga hirap na dati marami akong tanong, malalampasan mo rin at malalampasan pala. Yung challenge na yun. Sa parent, parte ng buhay mo, yung mga struggle. Problema naman kasi nandyan din palagi yan. Walang naman tao na walang problema. Dadaanan at dadaanan mo talaga yung mga struggle sa buhay. So marami ka talagang trials na dadaanan. Normal yan. Kung may problema, halimbawa, nadi-disappoint ka. Normal naman nadi-disappoint tayo sa everyday life natin. So ang kailangan lang, yung disappointment mo, i-turn mo kaagad siya into challenge para mas maging matibay ka. Everyday, paggising mo may problema na kaagad, di ba? So ang gawin mo lang, mas piliin mo pa rin yung maging masaya. May sinabi sa amin, ano man ang problema mo sa bahay, huwag mong dadalhin sa trabaho mo. Yun yung pinaka-importante. Lahat naman yan eh. Halimbawa, negosyo, trabaho, employment. Basta kung ano yung problema mo sa personal or sa bahay, huwag mong dadalhin sa opisina. Kasi pag dinala mo sa opisina yan, syempre nakasimangot ka. Di ba? So, sinong lalapit sa'yo kung nakasimangot ka? Sinong mag-a-approach sa'yo kung nakasimangot ka? Di ba? Alin ang mas madaling i-approach, nakangiti o nakasimangot? Syempre, nakangiti. So, kailangan piliin natin ang nakangiti palagi. Masasabi ko sa mga provider na nanay na tulad ko na hindi sumusuko sa anumang challenge sa buhay, medyo mahirap. So dadating talaga tayo sa point na questionin na natin yung worth natin, questionin na natin si Lord. Sobra naman po ata yung challenge na binibigay mo sa akin. But hindi ko na napipil na kailan ba kami aalwan. Kasi ang hirap talaga, minsan dadating ka na sa ganung point na feeling mo lahat ng swerte lumalayo sa'yo. So, mapapayo ko is keep praying pa din. Yun lagi yung nare-remind ko sa sarili ko na kung ano man yung pinagdadaanan ko, alam ko may mapupulot akong aral doon. Alam kong may matututunan ako doon. Haharapin natin yung problema. Huwag nating takbuhan. Kasi pag tinakbuhan mo siya, lalo lang siyang bibigat eh. Kasi hindi mo siya hinaharap. So, yun yung naging aral sa akin na
Pag may mga problema tayo, financially, emotionally, kaya sa partner, kung may problema kayo, mag-asawa, or sa pamilya, mas mabuting pag-usapan, gawa ng paraan agad, para hindi lumaki. Keep fighting lang mga mami. Lakasan natin yung loob natin kasi may mga anak na tayo na umaasa sa atin. Gawin na lang nating inspirasyon yung anak natin. Pag parang napapagod ka na, nahihirapan ka na, bukod magdasal kay Lord, tingnan mo yung itsura ng anak mo. Masasabi mo na, anak, hindi ka ako pwedeng sumuko kasi gagawin ko to para sa'yo. Keep fighting lang. Kaya natin to. Sana may mga napulot kayong aral sa story ko. Thank you, thank you! I hope na may napulot naman kayo kahit konti. Araw-araw tayo magpasalamat. Lalo na sa hirap ng buhay ngayon, yung buhay pa lang natin, magpasalamat na tayo everyday. So, yan po. Maraming salamat and always be better than yesterday. Thank you! Bye!